Gandang araw, tayo po ay nasa ika-5 linggo ng ika-4 na markahan. Sa araling ito ay matatalakay natin ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka sa bayan. Bago tayo dumako sa ating aralin, alamin muna natin ang kahulugan ng salitang pag-aalsa. Ito ay ang paggamit ng armas na naging unang pagtugon ng mga Pilipino sa pagtrato sa kanila ng mga Espanyol. Mga pag-aalsang politikal. Pinalitan ng mga Espanyol ang mga dato at maharlika bilang pinakamataas na pinuno sa pamayanan. Ang babaylan at katalonan ay tinanggalan ng kapangyarihan bilang pinuno ng aspektong espiritual. Dahil dito, nagsagawa sila ng pag-aalsa. Ang unang pag-aalsang politikal ay ang pag-aalsa ni Lacandula, ang hindi pagtupad sa ipinangako sa kanila ni Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi na malibre sa pagbabayad ng buwis at polo ng mga kaanak ni Lacandula na ang huling hari ng Maynila. Ang sumunod na pag-aalsa ay ang pag-aalsa ng dato ng Tondo. Ninais ng mga dato sa pangunguna ni Magat Salamat, Martin Pangan, Juan Banal at Pedro Balingit na mabawing muli ang kanilang kalayaan at karangalan. Dumako naman tayo sa pag-aalsang panrelihiyon. Dahil sa pagpapalaganap ng mga Espanyol sa Kristyanismo, maraming Filipino ang tumalikod sa kanilang katutubong paniniwala at nagpabinyag bilang mga Kristiyano. Ang unang pag-aalsang panrelihiyon ay ang pag-aalsa ng mga Igorot dahil tumutol ang mga Igorot na magpabinyag sa Kristyanismo. Ang pag-aalsang Bangkaw naman ay pinamunuan ni Dato Bangkaw ng Carigara na lumaban sa simbahang Katolika ng Leyte. Katuwang niya ang babaylan na si Pagali. Pagtutol naman ng mga Boholano sa Kristyanismo sa pamumuno ng dating babaylan na si Tamblot. Ito ay isinagawa unang araw ng pista ni Saint Francis Xavier. Ang pag-aalsang Etneg ay pinamunuan ni Miguel Lanab ng Cagayan at Alababan ng Apayao. Pinugutan ng ulo ang dalawang misyonerong Dominikano at hinikayat ang mga Etneg na magnakaw. Dahil dito, dumumi sa mga imahe ng santo at sunugin ang mga lokal na simbahan bilang protesta sa sapilitang pagbibinyag sa kanila sa Kristyanismo. Pinangunahan ni Tapar ng Iloilo ang paghahangad na magtayo ng bagong sangay ng Kristyanismo sa bayan ng Oton kung saan ay kilalanin siya bilang Diyos na makapangyarihan. Ang isa pang pag-aalsa ay ang pag-aalsa ng Magtangaga ng Cagayan. Pinigilan nila ang mga katutubo ng Tugigaraw na ipagpatuloy ang pagtangkilik sa Kristyanismo at himukin ang pagsauli sa mga praile ng ibinigay nilang mga rosaryo at eskapularyo. Itinuturing na pinakamahabang pag-aalsa sa Pilipinas ang pinamunuan ni Francisco Dagohoy ng Bohol noong 1744. Simula nang magpataw ng mga bagong patakarang pang-ekonomiya ang mga Espanyol ay mahigpit na itong tinutulan ni Dagohoy. Higit na nagpaalab sa galit ni Dagohoy ay ang pagtutol ng kura na bigyan ng marangal na libing ang kanyang konstableng kapatid. Pag-aalsa ni Apolinario de la Cruz sa Tayabas. Nagalit siya dahil tinanggihan siyang maging pari at kilalanin ang kanyang samahang Confradia de San Jose. Kilala rin siya sa tawag na Hermano Puli. Lahat ng aking nabanggit ay pag-aalsang panrelihiyon. Dumako naman tayo sa pag-aalsang ekonomiko. Mahigpit
na tinutulan ng mga katutubong Filipino ang mga patakarang pangkabuhayan na ipinatupad ng mga banyaga sa kanila gaya ng pagbubuwis, sapilitang paggawa, monopolyo at kalakalang galyon. Simulan natin ito sa pag-aalsa ni Magalat. Kasama ang kanyang kapatid, tinutulan ni Magalat, isang rebelde mula sa Cagayan, ang di makatuwirang paniningil ng buwis ng mga Espanyol. Pinamunuan naman ng waray na si Agustin Sumoroy ang pag-aklas laban sa polo i-serbisyo sa Samar. Ano ba ang polo i-serbisyo? Ito ay sapilitang pagtatrabaho ng mga kalalakihan noong 1580. Ang sumunod namang pag-aalsa ay pag-aalsa ni Maniago. Pagtutol ng mga Kapampangan sa sapilitang paggawa sa mga galyon at hindi pagbabayad ng pamahalaan sa mga biniling palay mula sa mga magsasaka. At ito'y pinamunuan ni Francisco Maniago ng Mexico, Pampanga. Isa pang pag-aalsang ekonomiko ay ang pag-aalsa ni Diego Silang at Gabriela Silang. Nag-alsa si Diego Silang dahil sa buwis at pagnanais na palayasin ang mga Espanyol. Pinatay ng kanyang kaibigang si Miguel Vicos. Ipinagpatuloy ni Gabriela Silang ang ipinaglaban ng kanyang asawa. Ngunit nahuli si Gabriela at binitay. Ang isa pang pag-aalsa ay ang pag-aalsang Basi na pinamunuan ng isang Pedro Ambaracito sa kasalukuyang Pedig, Ilocos Norte. Nag-ugat sa paghihigpit ng mga Espanyol sa produksyon at pagbebenta ng Basi, isang uri ng alak mula sa tubo. Yan ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka ng bayan. Magkakaiba ang dahilang nagbunsod sa kanilang paglunsad ng rebelyon. Sa kabuuan, hindi nagtagumpay ang mga unang pag-aalsa sapagkat hindi nakamit ang mga layunin. Ganun pa man, naging paraan ito upang ipabatid ng mga Pilipino ang pagtutol sa mga pagmamalabis ng mga pinuno at praileng Kastila. Sa kabilang dako, nagpamalas ng katapangan ang mga katutubo sa kanilang pag-aalsa. Subalit, kulang sila sa disiplina. Walang pagkakaisa at walang pinuno o leader na malakas upang buklurin ang damdamin ng mga tao. Tukuyin kung ang sumusunod ay panrelihiyon, politikal at ekonomiya. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang sumagot. Sagutin na natin ang mga katanungan. Ito na ang mga sagot sa sumusunod na tanong. Sa unang bilang, ekonomiko. Sa pangalawa, panrelihiyon. Sa pangatlo, politikal. Sa pang-apat, ekonomiko. At panlima, panrelihiyon. Nawa ay marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod muli!